Itinapon ako ng asawa ko sa kalsada na parang basurang walang halaga habang ang pinsan ko ay nakangising suot ang aking mga alahas sa loob ng aming kwarto. Lumayas ka, Isabel. Hindi ko kailangan ng asawang taksil, sigaw ni Adrian. Ngunit hindi nila alam, ang bawat luhang pumatak sa putik ay magiging lason para sa kanilang kasinungalingan. Sino ang mag-aakala na ang basurang itinapon nila ay babalik bilang ang tanging taong makapagliligtas sa buhay ng kanilang anak? Handa na ba silang harapin ang tunay na Isabel? Huwag mo na akong lokohin, Isabel. Kitang-kita ng dalawa kong mata ang kataksilan mo. Ang akala ko ay ikaw ang pinakamabuting asawa, pero isa ka palang maruming babae na kayang ipagpalit ang dangal mo sa harap mismo ng aking pamamahay. Ang boses ni Adrian ay parang isang matalim na kidlat na gumuhit sa katahimikan ng kanilang sala. Ang mga litratong kinuha sa dilim ay isinaboy niya sa paanan ni Isabel, mga larawang nagpapakita sa kanya na tila nayayakap sa isang lalaki sa loob ng isang silid sa hotel. Ang bawat piraso ng papel na bumabagsak sa sahig ay tila mga hiwa ng kutsilyo sa pagkatao ni Isabel. Sa mga sandaling iyon, nanginginig ang mga kamay ni Isabel habang hawak ang isang maliit na asul na lunchbox. Buong hapon niya itong inihanda. Niluto ang paboritong adobo ng kanilang anak na si Nathan para sa unang araw nito sa preschool bukas. Sa loob ng lunchbox ay may maliit pang sulat na nagsasabing, "Mahal na mahal ka ni Mama. Galingan mo sa school." Ang simpleng baon na iyon na puno ng pag-ibig at pagsisikap ay tila naging isang malupit na biro sa harap ng malupit na paratang ng kanyang asawa. Hindi makapagsalita si Isabel. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbasan ng tuyong buhangin at ang bawat hininga niya ay may lasa ng bakal at pait. Ang mundong binuo niya sa loob ng 7 taon, ang mundong puno ng sakripisyo para sa pamilyang ito, ay gumuho sa isang kisap mata. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang lunchbox na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa mamahaling carpet. Ang takip nito ay bahagyang nabuksan, dahilan upang kumalat ang bango ng pagkaing pinaghirapan niya. Isang bangong ngayon ay humahalo sa amoy ng puot at pagtataksil. Adrian, makinig ka. Hindi totoo ang nakikita mo. Pakana ito ng kung sino. Hinding-hindi ko magagawa iyan sa'yo, lalo na kay Nathan. Bulong ni Isabel sa pagitan ng kanyang puyat na boses. Ang bawat salita ay tila isang pagsisikap na hanguin ang sarili mula sa isang malalim na balon. Ngunit bago pa siya makalapit, isang anino ang humarang sa kanya. Si Valerie, ang kanyang pinsan, na itinuring niyang higit pa sa kapatid, ay lumapit kay Adrian na may mga matang puno ng pekeng awa. Hinawakan ni Valerie ang braso ni Adrian at bumulong ng sapat para marinig ni Isabel. Adrian, tama na. Huwag mo nang saktan ang sarili mo. Nakita na natin ang katotohanan. Masakit man para sa akin na aminin, pero matagal ko nang napapansin ang mga kakaibang kilos ni Isabel. Akala ko ay nagkakamali lang ako, kaya nanahimik ako dahil ayaw kong sirain ang pamilya niyo. Pero hanggang kailan natin titiisin ang ganitong panloloko? Ang mga salitang iyon ni Valerie ay tila lason na unti-unting pumatay sa huling pag-asa sa puso ni Isabel. Tumingin si Isabel sa kanyang pinsan, naghahanap ng kahit maliit na bakas ng konsensya. Ngunit ang nakita lamang niya sa likod ng mapagpanggap na mukha nito ay isang malamig at matagumpay na ngisi. Sa sandaling iyon, natanto ni Isabel ang double shock ng gabing iyon. Hindi lamang ang kanyang asawa ang tumatalikod sa kanya, kundi ang mismong dugo na inakala niyang dadaloy para protektahan siya ay siya palang sumasakal sa kanyang leeg. Lumayas ka na, Isabel. Malamig na utos ni Adrian. Ang boses nito ay wala ng emosyon, parang isang hukom na nagbibigay ng huling hatol.
Iwan mo ang susi ng bahay na ito. Iwan mo ang apelyido ko. At higit sa lahat, huwag na huwag mong iisiping makakalapit ka pa kay Nathan. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa ilalim ng impluensya ng isang gaya mo. Adrian, huwag. Ang anak ko. Huwag mong ilayo sa akin si Nathan. Humahagulgol na pagsusuma mo ni Isabel. Sinubukan niyang humawak sa binti ni Adrian, ngunit marahas siyang itinulak nito. Ang marahas na pagtulak ay nagdala kay Isabel sa sahig. Ang kanyang siko ay tumama sa matigas na gilid ng mesa. Ngunit ang pisikal na sakit ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi sa kanyang dibdib. Sa itaas na palapag, narinig niya ang mahinang yak ni Nathan. Tinatawag ang kanyang pangalan sa gitna ng pagkagulat sa ingay. Ngunit bago pa siya makatayo, 2 security guard ang lumapit at hinawakan siya sa magkabilang braso. Kinaladkad si Isabel palabas ng mansyong itinuring niyang tahanan. Ang bawat hakbang papalayo sa pintuan ay tila pagpunit sa kanyang kaluluwa. Nang makarating sila sa malaking gate, marahas siyang itinulak palabas. Sa mga sandaling iyon, ang langit ay tila nakiramay sa kanyang pighati. Ang malakas na ulan ay biglang bumuhos, binubura ang init ng kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Ang tunog ng ulan na tumatama sa semento ay tila isang malupit na palakpakan para sa kanyang pagbagsak. Naiwan si Isabel na nakaluhod sa putikan, basang-basa at nanginginig sa ginaw. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dumi ng kalsada. Ang kanyang marangyang damit ay dikit na sa kanyang katawan na parang isang sandaang bigat. Tumingala siya sa bintana ng silid ni Nathan at nakita niya roon si Valerie. Nakatayo ang kanyang pinsan. Dahan-dahang isinasara ang kurtina habang hawak ang isang baso ng gatas. Ang gatas na dapat ay siya ang nagbibigay sa kanyang anak bago ito matulog. Sa gitna ng kadiliman at hagupit ng ulan, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Isabel. Mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Paano naging ganito kalupit ang tadhana sa isang pusong wala namang ibang ginawa, kundi ang magmahal at magsilbi? At sa kanyang pag-iisa sa gitna ng gabi, saan siya kukuha ng lakas para mabuhay kung ang dahilan ng kanyang paghinga ay sa pilitang kinuha sa kanya? Ang pinakamasakit na bahagi ng pagkawala ay hindi ang kamatayan, kundi ang mabuhay sa isang mundong tila nakalimutan ka na ng mga taong pinag-alayan mo ng iyong buong pagkatao. Sa loob ng isang maliit at barong-barong na silid sa gilid ng riles ng tren, nakahiga si Isabel sa isang manipis na banig na halos dumidikit na sa malamig at mamasa-masang semento. Ang bawat pagdaan ng tren ay nagpapayanig sa dula-dulaang dingding na yari sa pinagtagpi-tagping plywood at kalawanging yero. Isang malakas na ingay na tila paalala ng kanyang marahas na pagbulusok mula sa rurok ng karangyaan patungo sa ilalim ng kahirapan. 1 linggo na ang nakalilipas mula nang itapon siya ni Adrian, ngunit ang hapdi ng bawat salita nito ay sariwa pa rin sa kanyang gunita. Wala siyang dalang anuman, kundi ang basang damit sa kanyang katawan at isang maliit na bag na naglalaman ng ilang pirasong gamit na mabilis niyang nadampot sa gitna ng kaguluhan. Sa loob ng bag na yon, may isang bagay na itinuturing niyang mas mahalaga pa sa ginto, isang maliit na sando ni Nathan na hindi pa nalalabhan. Dahan-dahang kinuha ni Isabel ang sando. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ibinaon ang kanyang mukha sa malambot na talaga. Doon sa pagitan ng mga hibla ng koton ay tila naroon pa ang amoy ng gatas at pawis ng kanyang anak. Isang bango na nagdadala sa kanya pabalik sa mga hapong naglalaro sila sa hardin, malayo sa pait ng kasalukuyan. Ito na lamang ang tanging ugnayan niya sa batang kinuha sa kanya. Isang tahimik na hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat pigil na iyak, habang mahigpit na niyayakap ang piraso ng tela na tila ba ito ang kanyang huling hininga. Kinabukasan, sa kabila ng panghihina ng katawan dahil sa kulang na pagkain, naglakad si Isabel patungo sa preschool ni Nathan. Umaasa siyang kahit sa malayo
ay masilayan niya ang mukha ng anak. Ngunit bago pa siya makalapit sa gate ng paaralan, dalawang lalaking nakauniforme ng guard ang humarang sa kanya. Kilala siya ng mga ito dahil dati siyang hinahatid sundo ng mamahaling sasakyan. Ngunit ngayon ay iba na ang tingin nila sa kanya, puno ng panghahamak at pag-iwas. "Mrs., umalis na po kayo. May utos si Sir Adrian na bawal kayong lumapit sa bata," sabi ng isang guard na hindi man lang makatingin ng diretso sa kanya. "Please, kahit silip lang. Hindi ako lalapit. Gusto ko lang makita kung maayos siya." Pagsusumamo ni Isabel, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. "Pasensya na, ma'am. Trabaho lang po ito," sabi ni Sir. "Kapag nanggulo kayo, kailangan namin kayong itaboy. Huwag niyo na po kaming pilitin. Baka kung ano pa ang mangyari." Dagdag ng isa pang guard habang dahan-dahang inilalagay ang kamay sa kanyang batuta. Tumalikod si Isabel na may mabigat na kalooban. Habang naglalakad siya sa mainit na semento ng kalsada, tila umiikot ang paligid. Ang gutom at pagod ay unti-unting naniningil sa kanyang katawan. Sa isang kanto, malapit sa isang abandonadong gusali, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakahandusay sa tabi ng isang tumpok ng basura. Ang matanda ay tila nahihirapang huminga. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga labi ay nangingitim. Kahit sa gitna ng sariling paghihirap, ang likas na kabutihan ni Isabel ay nanaig. Mabilis siyang lumapit at lumuhod sa tabi ng matanda. "Lolo? Lolo, naririnig niyo po ba ako?" Tanong niya habang sinusuri ang pulso nito. Gamit ang kanyang limitadong kaalaman sa first aid mula sa mga nababasang libro noon, dahan-dahan niyang inayos ang posisyon ng matanda para makahinga ito ng maayos. Kumuha siya ng kaunting tubig mula sa kanyang bote at basang-basa ang kanyang panyo para punasan ang noo ng matanda. "Salamat, anak," mahinang bulong ng matanda nang unti-unti itong magkamalay. Ito si Lolo Ben. Sa kabila ng kanyang hitsura na tila isang pulubi, may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Isang kinang ng karunungan at yaman ng karanasan. Tinulungan ni Isabel si Lolo Ben na makaupo at ibinigay ang kanyang huling piraso ng tinapay. Sa loob ng ilang oras na pag-uusap, naramdaman ni Isabel ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ikinuwento niya nang hindi binabanggit ang lahat ng detalye ang kanyang sinapit. "Ang buhay ay parang bakal, Hija," wika ni Lolo Ben habang nakatingin sa malayo. "Kailangan itong dumaan sa pinakamainit na apoy para maging matibay na espada. Huwag kang susuko dahil ang bawat sugat ay may dahilan." Nang marinig ng matanda ang pangalan ni Adrian mula sa isang hindi sinasadyang pagkakataon, tila may nagbago sa ekspresyon nito. Isang saglit na pagkagulat ang gumuhit sa kanyang kulubot na mukha, ngunit mabilis din itong napalitan ng isang malalim at mapanuring tingin. "Adrian, ang pamilyang yon ay may mahabang kasaysayan ng mga lihim," bulong ni Lolo Ben sa kanyang sarili, isang bagay na hindi gaanong narinig ni Isabel. Nagpaalam si Isabel kay Lolo Ben nang magtakip silim, nangangakong babalik bukas para tingnan ang kalagayan nito. Sa kanyang pagbabalik sa kanyang maliit na barong-barong, may natagpuan siyang isang puting sobre na isiningit sa siwang ng pinto. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, umaasang baka mensahe ito mula kay Adrian na nagsasabing nagkamali siya. Ngunit nang buksan niya ang sobre, ang tanging nabasa niya ay mga malamig na salitang legal. Ito ay isang opisyal na dokumento mula sa korte na isinampa ng mga abogado ni Adrian. Nakasaad doon na, dahil sa kanyang moral turpitude o ang paratang na pakikiapid, permanenteng tinatanggalan si Isabel ng anumang karapatan, parental rights, sa kanyang anak na si Nathan. Hindi na siya maaaring lumapit sa bata sa loob ng distansyang 1 kilometro at anumang pagtatangka ay ituturing na isang krimen. Nabitawan ni Isabel ang papel.
Ang puting sobre ay nahulog sa maputik na sahig. Dahan-dahang nababasa ng tubig na tumatagas mula sa butas na bubong. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging narinig ay ang malakas at nakakanginig na sipol ng paparating na tren. Tila sinasabayan ang huling pagsabog ng pag-asa sa puso ng isang inang tinalikuran na ng batas at ng taong pinakamamahal niya. Ang bawat salita sa dokumento ng korte ay parang matatalas na bubog na tumutusok sa pinakapuso ng kanyang pagiging ina. Sa loob ng ilang araw, si Isabel ay naging isang anino sa kanyang sariling buhay. Ang tanging nagpapatuloy sa kanya ay ang pagbisita sa matandang si Lolo Ben, na naging kanyang tanging kaibigan sa mundong tila nagkaisa upang talikuran siya. Isang hapon, nakita ni Lolo Ben ang bigat sa mga mata ni Isabel. Hinawakan niya ang balikat ng dalaga. Hija, ang paghihiganti na pinakamabisa ay hindi galit, kundi ang pag-angat mo sa iyong sarili hanggang sa maging napakaliit na lang nila sa iyong paningin. Doon, sa ilalim ng isang puno ng mangga sa gilid ng ilog, ipinagtapat ni Lolo Ben ang kanyang lihim. Isa siyang retiradong doktor na piniling mamuhay ng simple matapos mawala ang kanyang sariling pamilya. Nakita niya kay Isabel hindi lamang ang isang biktima, kundi isang kaluluwang may angking talino at determinasyon na natabunan lamang ng pighati, at doon nagsimula ang pagbabago. Ibinigay ni Lolo Ben kay Isabel ang lahat ng kanyang mga libro sa medisina. Ang maliit na barong-barong ni Isabel ay naging isang silid-aklatan. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay humalo sa tunog ng tumatagaktak na tubig mula sa bubong. Ngunit para kay Isabel, iyon ang bango ng pag-asa. Sa ilalim ng liwanag ng isang debateryang ilaw, ginugol niya ang bawat gabi sa pag-aaral. Ang mga komplikadong termino ng medisina ay naging kanyang dasal. Ang bawat pahina na kanyang binabasa ay isang hakbang papalayo sa dating Isabel na mahina at isang hakbang papalapit sa isang babaeng hindi na muling paaapi. Sa kanyang maliit na mesa, laging nakatayo ang kupas na larawan ni Nathan. Iyon ang kanyang gasolina. Kapag nararamdaman na niya ang pagod, tinititigan niya ang mga mata ng kanyang anak sa litrato at bumubulong. Para sa'yo ito, anak. Magiging malakas si Mama para sa'yo. Ang bawat puyat, bawat sakripisyo ay isang pangako sa batang sapilitang inilayo sa kanya. Isang araw, habang naglilinis ng mga lumang dyaryo, isang balita ang sumampal sa kanya. Isang larawan ni Adrian at Valerie sa isang charity event. Ang caption, ang masipag na negosyanteng si Adrian at ang kanyang mapagmahal na kasamang si Miss Valerie, na siyang tumatayong ilaw at ina sa kanyang anak na si Nathan. Ang mga salitang iyon ay hindi na nagdulot ng luha. Sa halip, nag-alab ang isang apoy sa kanyang dibdib. Isang apoy hindi ng galit, kundi ng matinding determinasyon. Ibinalik niya ang dyaryo at mas lalong ibinaon ang sarili sa pag-aaral. Lumipas ang 2 taon. Sa tulong ni Lolo Ben, nakapagsimula si Isabel sa isang maliit na klinika sa isang mahirap na komunidad. Dito, ginamit niya ang kanyang kaalaman para gamutin ang mga walang kakayahang magbayad. Naging kilala siya sa kanyang galing at malasakit. Isang araw, isang ina ang nagmamadaling pumasok sa klinika. Karga ang kanyang anak, na mataas ang lagnat at kinukumbulsyon. Mabilis at mahinahon ang naging kilos ni Isabel. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natutunan para patatagin ang kalagayan ng bata. Nang makalipas ang panganib, niyakap siya ng ina na may luhang dumadaloy sa pisngi. Salamat po. Salamat po, Doktora Belen. Utang ko po sa inyo ang buhay ng anak ko. Sa pagkarinig sa pangalang iyon, Doktora Belen, isang pangalang kinuha niya mula sa pangalan ng kanyang yumaong ina. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Isabel. Hindi na siya si Isabel, ang asawang itinapon. Siya na ngayon, si Dr. Belen, isang manggagamot, isang tagapagligtas,
Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na nakaramdam siya ng tunay na halaga. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may isang aninong palaging sumusunod. Ang kalusugan ni Lolo Ben ay unti-unting humihina. Madalas na itong umuubo ng sunod-sunod, isang tunog na nagdudulot ng kaba sa dibdib ni Isabel. Ngunit sa tuwing tatanungin niya ito, ngingiti lamang ang matanda at sasabihing, "Bahagi na ng buhay, Hija. Ang mahalaga ay nakita kitang tumayo sa sarili mong mga paa." Sa 3 anibersaryo ng kanyang paglisan sa mansyon, sapat na ang naipon ni Isabel para kumuha ng isang private investigator. Ang hiling niya ay simple, alamin ang kalagayan ng kanyang anak. Hindi siya humihingi ng litrato o video. Isang simpleng ulat lang kung masaya at malusog ba si Nathan. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng gamit sa klinika, tumunog ang kanyang telepono. Ito na ang tawag na hinihintay niya. "Dr. Belen?" sabi ng boses sa kabilang linya. "Ako nga ito," sagot ni Isabel. Ang kanyang puso ay kumakabog. "Kumusta? Kumusta ang anak ko?" Narinig niya ang isang malalim na pagbuntong hininga mula sa imbestigador bago ito nagsalita. "Ma'am, nasa mabuting kalagayan naman po siya. Physically. Pero may isang bagay po kayong dapat malaman. Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan na tila kasing haba ng 1 taon. Ma'am, hindi na nagsasalita ang anak niyo. He is suffering from selective mutism." Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na kulog na bumasag sa tahimik na gabi ni Isabel. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang kaalaman, ay biglang nagkaroon ng isang napakalinaw na direksyon. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Hindi na ito tungkol sa pagpapatunay sa kanyang halaga. Ito na ay tungkol sa pagliligtas sa kanyang anak. Ang mansyon ni Adrian ay isang kaharian ng katahimikan. Isang katahimikang hindi nagdudulot ng kapayapaan, kundi ng pagkabingi. Sa kanyang malawak na opisina, kung saan ang bawat muebles ay sumisigaw ng yaman, si Adrian ay nakaupo sa dilim. Pinapanood ang isang video sa kanyang laptop. Walang tunog. Iyon ay si Nathan, nakaupo sa gitna ng isang hardin na puno ng mga laruan, ngunit hindi gumagalaw. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kawalan na parang isang estatwang gawa sa porselana. Sa nakalipas na mga buwan, ito ang naging araw-araw na impyerno ni Adrian. Sinubukan na niya ang lahat, ang pinakamahuhusay na doktor sa bansa, mga therapist, mga espesyalista. Ngunit lahat sila ay umiling at nagbigay ng iisang hatol. Trauma. Isang trauma na hindi nila matukoy ang pinagmulan. Sa tabi niya, si Valerie ay naglalagay ng isang tasa ng kape. "Adrian, mahal, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo," malambing niyang sabi. "Gagaling din si Nathan. Nandito lang ako. Aalagaan ko kayong dalawa." Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang malamig na kislap ng tagumpay. Ang bawat araw na pipi si Nathan ay isang araw na mas malapit siya sa kanyang pangarap na maging ganap na ginang ng mansyon. Isang araw, sa rurok ng kanyang desperasyon, tumawag si Adrian sa pinakaprestihiyosong ospital sa Maynila. Ang direktor ng ospital, isang matandang kaibigan ng kanyang ama, ay nagbigay sa kanya ng isang huling hibla ng pag-asa. "May isa pa, Adrian," sabi ng doktor. Hindi siya gaanong kilala sa mataas na lipunan dahil mas pinipili niyang magtrabaho sa mga komunidad. Pero sa larangan ng child trauma, wala siyang katulad. Ang pangalan niya ay Dr. Belen. Mahirap siyang kunin, pero kung may makakagawa ng milagro, siya iyon. Ang pangalang iyon ang naging obsesyon ni Adrian. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon at impluensya. At makalipas ang 1 linggo, dumating ang sagot. Pumayag si doktor. Belen sa isang kondisyon, maninirahan siya sa mansyon para maobserbahan ng husto ang bata at walang sino man, kahit si Adrian, ang maaaring makialam sa kanyang mga pamamaraan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa maliit na klinika, hawak ni Isabel ang telepono. Ang kanyang puso
ay dumadagundong na parang tambol sa digmaan. Ito na. Ito na ang imbitasyon ng tadhana. Ang pagkakataong ibinubulong ng kanyang puso sa loob ng 3 mahahabang taon. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang matinding kaba at ang pait ng nakaraan. Nagsimula ang kanyang paghahanda. Hindi ito isang simpleng pag-aayos. Ito ay ang paglikha ng isang baluti. Ang dati niyang mahabang buhok na laging hinahaplos ni Adrian ay itinali niya sa isang mahigpit at formal na pusod. Nagsuot siya ng isang pares ng malalaking salamin na may itim na frame. Itinatago ang mga matang minsan nang nangusap ng purong pag-ibig. Pinraktis niya sa harap ng salamin kung paano kontrolin ang kanyang boses. Mas mababa, mas kalmado, mas walang emosyon. Ang kanyang simpleng damit ay pinalitan niya ng isang matikas na itim na blazer at pantalon. Isang uniforme na sumisigaw ng awtoridad at distansya. Bago siya umalis, tumayo siya sa harap ng isang luma at basag na salamin sa kanyang silid. Sa isang saglit, hindi niya nakilala ang kanyang sarili. Ang nakatingin pabalik ay hindi si Isabel, ang asawang umiiyak, kundi si Doktor Belen, ang dalubhasang walang kinatatakutan. Ngunit nang mas malalim niyang titigan ang sariling mga mata, nakita niya pa rin doon ang anino ng pighati. Kinagat niya ang kanyang labi at bumulong sa sarili. Huwag kang iiyak, huwag kang bibigay, para ito kay Nathan. Ang mga salitang iyon ay naging kanyang mantra, ang kanyang pananggalaban sa mga multo ng bahay na kanyang babalikan. Sa mansyon, isang kasambahay ang kinakabahang nakatanaw mula sa siwang ng pinto ng kusina. Gabi-gabi, nakikita niya si Valerie na nagtitimpla ng gatas ni Nathan. At gabi-gabi, bago ihatid ang baso sa silid ng bata, may inihahalo itong isang maputing pulbos mula sa isang maliit na bote na walang etiketa. Hindi alam ng kasambahay kung ano yon, bitamina ba o lason? Ngunit ang takot sa mga mata nito ay sapat na upang malaman na may isang madilim na lihim na bumabalot sa pagkain ng bata. Dumating ang araw ng kanyang pagbabalik. Isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng malaking gate ng mansyon. Ang mismong gate kung saan siya pinalayas 3 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa pinto ng sasakyan. Ang kanyang mga buto ay halos lumitaw sa puti. Ang mabigat na bakal ng tarangkahan ay dahan-dahang bumukas, lumilikha ng isang mababang tunog na gumagapang sa katahimikan. Habang umaandar ang sasakyan, papasok sa driveway na dati niyang nilalakaran ng may saya, huminga ng malalim si Isabel. Nang huminto ang sasakyan, sa harap ng malaking pinto ng mansyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon. Pagmulat niya, wala nang bakas ng takot. Ang naroon na lamang ay ang malamig na determinasyon ng isang doktor na may misyon. Hindi na siya ang asawang pinalayas sa gitna ng unos. Siya ang dalubhasang tinawag upang pauwiin ang bagyo sa loob ng pamamahay na yon. Ang hangin sa loob ng mansyon ay kasing bigat ng isang di nakikitang kumot. Puno ng mga alaalang pilit na ibinabaon ni Isabel sa kaibuturan ng kanyang isipan. Bawat sulok ng malawak na sala ay may kwento. Ang piano kung saan tinuturuan niyang tumugtog si Nathan. Ang sofa kung saan sila nagbabasa ng libro. Ang bintana kung saan hinihintay niya ang pag-uwi ni Adrian tuwing gabi. Ngayon, ang mga pamilyar na bagay na yon ay tila mga estranghero, mga multo ng isang buhay na ninakaw sa kanya. Tumayo si Adrian mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pag-asa. Sa kanyang paningin, ang babaeng nasa harap niya ay isang propesyonal, isang huling baraha para sa kaligtasan ng kanyang anak. Inilahad niya ang kanyang kamay. Welcome to our home, Dr. Belen. I'm Adrian. We are truly grateful that you accepted our invitation. Pinilit ni Isabel na panatilihing kalmado ang kanyang paghinga habang tinatanggap ang kamay na minsan ay nangakong hindi siya bibitawan. Ang init ng palad ni Adrian ay pareho pa rin.
ngunit ang kanyang paghawak ay malamig at formal. "The pleasure is mine, Mr. Sandoval. I am here to help your son," sagot niya. Ang kanyang boses ay kontrolado at walang bahid ng anumang emosyon. Ang pagtawag niya dito ng Mr. Sandoval ay parang isang pader na itinayo niya sa pagitan nila. Mula sa hagdanan, isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. "Adrian, mahal, nandito na pala ang bisita natin." Si Valerie. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan at elegante. Suot ang isang mamahaling bestida na tila isinukat para sa reyna ng pamamahay na iyon. Sa kanyang tabi ay isang maliit na batang lalaki na nakayuko at mahigpit na nakakapit sa kanyang kamay. Si Nathan. Nagdilimang paningin ni Isabel. Ang kanyang anak. Mas payat ito kaysa sa huli niyang nakita. Ang dating masayang kislap sa mga mata nito ay napalitan ng isang blangkong pananaw. Ang kanyang puso ay dinurog sa 1,000 piraso. Bawat piraso ay sumisigaw ng anak. "Ako ito, si Mama." Ngunit ang mga salitang yon ay nanatili lamang sa loob ng kanyang isipan. "Good evening, Doctor." Bati ni Valerie na may isang matamis na ngiti. Hinila niya si Nathan papalapit. "This is Nathan. He's a bit shy but he's a very sweet boy simula nang mangyari ang hindi inaasahan. Ako na ang tumayong ina sa kanya. I gave him everything, my time, my love, but I think he needs more professional help." Ang bawat salita ni Valerie ay isang patak ng lason. Pinapanood ni Isabel ang pagpapanggap nito, ang paraan ng paghaplos nito sa buhok ni Nathan na parang isang tropeo. Sa isang saglit, muntik nang mabitawan ni Isabel ang kanyang leather briefcase. Narinig niya ang boses ni Adrian na tumatawag sa kanyang pangalan. "Isabel!" Bulong ng isang bahagi ng kanyang utak. Ngunit ang boses na yon ay hindi na para sa kanya. Ito ay para ipakilala ang sarili. "And as I've said, I'm Adrian, his father." Ulit ni Adrian, hindi napapansin ang bahagyang panginginig ng kamay ng doktora. Mabilis na ibinalik ni Isabel ang kanyang kompostura. "I understand. I will need to observe him closely," sabi niya. Ang kanyang tingin ay nakatuon na ngayon kay Nathan. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga paningin. 3 taon. 3 taon ng paghihintay. Tinitigan ni Isabel ang mga mata ng kanyang anak. Naghahanap ng kahit maliit na kislap ng pagkakilala, ng kahit anong bakas ng alaala. Ngunit ang mga mata ni Nathan ay mga bintanang nakasara. Tumingin ito sa kanya na parang isang ganap na estranghero. Walang reaksyon, walang emosyon, isang malaking kawalan. Habang mapagmahal na inaayos ni Valerie ang kwelyo ng damit ni Nathan, sinadya nitong hilahin pababa ang manggas ng damit ng bata. Ngunit sa isang mabilis na saglit, nahagip ng matalas na mata ni Isabel ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang manilaw-nilaw na pasa sa bandang braso ng bata. Isang pasa na pilit na itinatago. Ang kanyang professional na instinct ay sumigaw ng alarma. Ngunit ang kanyang puso bilang ina ay sumigaw sa sakit. Hindi na niya kinaya. Kinailangan niyang umiwas ng tingin. "I would like to start my observation now. If you could please show me to my room and then I will spend some time with the child. Alone." Utos niya. Ang kanyang boses ay may diin sa huling salita. Nagkatinginan sina Adrian at Valerie, bahagyang nagulat sa awtoridad sa boses ni Dr. Belen. Ngunit tumango na lamang si Adrian. Habang paakyat sila ng hagdan, naramdaman ni Isabel ang isang pares ng maliliit na mata na nakasunod sa kanya. Lumingon siya. Nakatayo pa rin si Nathan sa ibaba, nakatingin sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi na blanko ang kanyang mga mata. Mayroon itong bahid ng malalim na kuryosidad. Ikiniling ng bata ang kanyang ulo ng bahagya na para bang may isang pamilyar na himig siyang naririnig mula sa malayo. Isang himig na matagal na niyang kinalimutan, ngunit pilit na hinahanap ng kanyang munting puso.
Ang malaking silid-tulugan ni Nathan ay tila isang piitan. Maluwag, oo, ngunit puno ng malamig na hangin ng kalungkutan. Sa gitna ng kwarto, si Nathan ay nakaupo sa kanyang kama, hawak ang isang lumang teddy bear. Ang kanyang mga mata ay blangko, habang pinagmamasdan ng pader na puno ng mga laruang nakasabit. Ito ang unang formal na therapy session ni Dr. Belen kay Nathan. Pinilit ni Isabel na panatilihin ang kanyang profesional na maskara. Ngunit bawat segundo na nakatitig siya sa kanyang anak ay isang kirot sa kanyang puso. Nathan, malambing niyang sabi, gamit ang isang tono na puno ng pag-unawa, ngunit walang bahid ng pagiging ina. I'm Dr. Belen. I'm here to help you. Inilahad niya ang isang maliit na bahay laruan na puno ng mga makukulay na bloke. Gusto mo bang maglaro tayo? Maaari kang gumawa ng anumang gusto mo. Walang mali, walang tama. Ngunit nanatiling tahimik si Nathan. Ang kanyang maliit na kamay ay nanatiling nakakapit sa teddy bear. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng isang malalim na takot na hindi masambit. Sinubukan ni Isabel ang iba't ibang pamamaraan. Pagguhit, pagbabasa ng kwento, paglalaro ng puzzle. Ngunit ang bata ay nanatiling tikom ang bibig maliban sa isang mahinang pag-iling minsan. Ang kanyang mga pagtatangka ay tila bumabangga sa isang di nakikitang pader na binuo ng trauma. Ang sakit ng isang ina na gustong yakapin ang kanyang anak, ngunit hindi maaaring gawin, ay halos hindi na niya makaya. Bawat minutong lumilipas ay tila may sinasabing, "Anak, mama mo ito, bakit hindi mo ako maalala?" Makalipas ang ilang oras, lumabas si Isabel sa silid. Ang kanyang mukha ay seryoso. "He's heavily withdrawn," sabi niya kay Adrian na naghihintay sa labas. "This will take time. I need to observe his daily routine, his interaction with everyone in the house, especially with his primary caregiver." Ang huling salita ay may bahagyang diin na tila isang palaso na lihim na pinatama kay Valerie. Nagsimula ang kanyang pagmamasid. Bawat galaw ni Valerie ay mahigpit na binabantayan ni Isabel, hindi bilang isang pinsan, kundi bilang isang doktor na naghahanap ng sakit. Tuwing umaga, nakikita niya kung paano alagaan ni Valerie si Nathan. Isang haplos sa buhok na tila walang pagmamahal, isang pagsubo ng pagkain na parang nagmamadali. Isang hapon, habang abala si Adrian sa telepono sa kanyang opisina, sinadya ni Isabel na dumaan sa pasilyo. Narinig niya ang boses ni Valerie mula sa silid ni Nathan. "Nathan, kumain ka na dyan. Ang bagal mo. Alam mo bang pinagtatawanan ka na ng papa mo dahil ang hina-hina mo? Sige, kapag hindi mo inubos yan, hindi ka makakalaro sa labas. Gusto mo bang palaging nakakulong sa kwarto mo habang ako ang nagpapahirap sa pag-aalaga sa'yo?" Ang mga salitang iyon ay parang malalamig na patak ng yelo na tumama sa puso ni Isabel. Hindi ito pisikal na pang-aabuso, ngunit ito ay lason sa kaluluwa ng isang bata. Pinilit niyang maglakad nang walang ingay at mula sa siwang ng pinto, nakita niya si Valerie na masamang nakatingin kay Nathan. Ang kutsara ay halos itusok sa bibig ng bata. Nang makita ni Nathan ang kanyang tita na masama ang tingin, dahan-dahan nitong isinubo ang pagkain. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Nang gabing iyon, matapos magkunwari siyang matutulog, tumayo si Isabel mula sa kanyang kama. Ang mga salita ni Valerie ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang maputing pasa sa braso ni Nathan, ang biglang pagtigil ng bata sa pagsasalita. Naghintay siya hanggang sa marinig niya ang tunog ng paghihilik ni Adrian mula sa kabilang silid at ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kusina. Isang pamilyar na tunog na dati niyang hindi pinapansin, ngunit ngayon ay may bagong kahulugan. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan. Ang kanyang mga yapak ay tila humahawak ng hininga sa bawat hakbang. Nakita niya si Valerie sa kusina, nakatayo sa harap ng counter, hawak ang isang baso ng gatas
at isang maliit na bote na walang etiketa. Dahan-dahan nitong ibinuhos ang isang puting pulbos sa gatas bago ito hinalo. Ang aksyon ay napakabilis at tila walang mali siya. Ngunit para kay Isabel, ito ay isang malinaw na ebidensya ng pagtataksil. Kinuha ni Isabel ang kanyang cellphone at sinubukang kuhanan ng litrato ang eksena. Ngunit bago pa niya makuna ng isang malinaw na larawan, tumunog ang isang notification sa kanyang telepono. Isang mahinang tunog lamang, ngunit sapat na upang marinig ni Valerie. Agad na lumingon si Valerie. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Mabilis nitong ibinaba ang bote sa likod ng isang stack ng mga plato. Ang kanyang mukha ay biglang nagpalit ng ekspresyon mula sa pagkagulat tungo sa isang matamis ngunit nakakakilabot ng ngiti. "Ay, Dr. Belen, gising pa po pala kayo," malambing nitong sabi. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila 2 punyal na tumutusok sa kaluluwa ni Isabel. "Naghahanda lang po ako ng gatas ni Nathan. Hindi po kasi ito nakakatulog ng maayos kapag hindi na inom nito." Dahan-dahan itong lumapit. Ang bawat hakbang ay tila isang babala. "Pero, anong ginagawa mo sa gamot ng anak ko, doktor?" Ang pagtatama ng kanilang mga mata sa kusina ay kasing lamig ng yelo. Si Valerie, ang kanyang ngiti, ay nakakakilabot, ay humakbang papalapit kay Isabel. Ang baso ng gatas ni Nathan ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. "Ah, Dr. Belen," panimula ni Valerie. Ang kanyang boses ay tila umaawit sa pagpapanggap. "Ang galing nyo naman. Pati gabi nag-o-observe kayo? Kaso dapat alam nyo na, itong gatas ni Nathan, hindi ito basta-bastang gamot. Pinaghaluan ko lang ng konting vitamins para pampatulog niya. Masyado kasing active ang bata, hindi makatulog ng maayos." Ang kanyang mga mata ay nanunuring nagmamanman sa bawat galaw ni Isabel. Pilit na iniaakusa ito nang walang salita. "I understand, miss." "Valerie," kalmado at professional na sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay hindi nagbabago. Bawat gamot o supplement na iniinom ng pasyente ay dapat may reseta at alam ng attending physician. Bilang doktor ni Nathan, kailangan kong suriin ang lahat ng ito para sa kaligtasan niya. Sinadya niyang damputin ang bote na kanina ay lihim na itinago ni Valerie. Tiningnan ang walang label na lalagyan. Walang ipinakitang pagkabigla o emosyon sa kanyang mukha. Tanging ang malalim na pagbabasa ng isang eksperto. Ngunit kinabukasan, nagsimula ang laro ng mga maskara. Tuwing may pagkakataon, laging lumalapit si Valerie kay Adrian. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng paninira. "Adrian, mahal, narinig ko po si Dr. Belen na nagrereklamo sa akin kagabi." Sabi niya, "Masyado ko raw daw inaalagaan si Nathan. Hindi ko po maintindihan, masama po ba ang pagmamahal ko sa anak mo?" Umiling si Adrian, nalilito. Hindi ganyan si Dr. Belen, Valerie. Nagtatanong lang siguro siya tungkol sa gamot ni Nathan. "Pero Adrian, masyado po siyang mataray." Patuloy ni Valerie. Ang kanyang mga mata ay tila nagpupumilit lumuha. "Feeling ko po ayaw niya sa akin. Baka po dahil sa akin kaya hindi niya nagagamot ng maayos si Nathan. Ang kanyang diskarte ay ang pagpapalabas na siya ang biktima. Ang paggamit ng kanyang kagandahang loob bilang sandata laban sa katigasan ng doktora." Ngunit hindi nagpatalo si Isabel. Sa harap ni Adrian, pinapanatili niya ang kanyang distansya at profesionalismo. "Mr. Sandoval, sa aking obserbasyon, kailangan nating mas maglaan ng oras sa playtime ni Nathan. Hindi lamang therapy sa silid, kundi natural na interaksyon." Sinadya niya itong sabihin habang nakatingin kay Valerie na siyang laging abala sa kanyang mga social activity. Dahan-dahan niyang sinisira ang kredibilidad ni Valerie sa paningin ni Adrian, ngunit sa paraan na hindi direktang nag-aakusa. Isang hapon, habang naglalakad si Adrian sa hardin na puno ng rosas na dating paborito ni Isabel, sinadya ni Isabel
na lumabas sa balkonahe. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang pinisil ang maliit na bote ng pabango na matagal na niyang itinago. Ito ang pabango na ibinigay sa kanya ni Adrian noong kanilang unang anibersaryo. Ang pabangong iyon ay tila isang lagda ng nakaraan. Nang umabot ang amoy sa ilong ni Adrian, bigla itong napahinto. Ang kanyang mga mata ay napatingin sa balkonahe kung saan nakatayo si Dr. Belen, tila naghahanap ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang kanyang puso ay biglang bumilis, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. Kinamot niya ang kanyang ulo at ipinagpatuloy ang paglalakad, pilit na ipinapawalang bahala ang kakaibang damdamin. Dumating ang gabi ng taunang fiesta sa kani-kanilang barangay, isang malaking selebrasyon na pinangunahan ng pamilya Sandoval. Ang mansyon ay napuno ng ingay at tawanan ng mga bisita. Si Valerie, suot ang isang mamahaling Filipiniana gown, ay tila isang reyna, abalang nagpapatawa at nag-e-entertain ng mga bisita. Nagmistula siyang perpektong host. Ang kanyang nangiti ay walang bahid ng pagpapanggap para sa panlabas na mundo. Si Isabel, bilang si Dr. Belen, ay nasa isang sulok lamang, tahimik na pinagmamasdan ng lahat. Nandoon siya hindi para magsaya, kundi para obserbahan. Nakita niya kung paano hawakan ni Valerie ang kamay ni Nathan para lang ipakita sa mga bisita at kung paano mabilis itong bumibitaw kapag nakatalikod na ang mga tao. Ang bata ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay malungkot. Pilit na sumasabay sa mga utos ni Valerie. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, napansin ni Isabel ang isang pamilyar na anino sa likod ng bahay, malapit sa bakod na may makakapal na halaman. Isang lalaki, nakasuot ng itim na hoodie, ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Nag-abot siya ng isang maliit na sobre kay Valerie bago mabilis na naglaho. Isang mabilis na sulyap, ngunit sapat na para magtanim ng isang bagong pagdududa sa isipan ni Isabel. Sino ang lalaking iyon at anong koneksyon niya kay Valerie? Nang gabing iyon, matapos ang pagdiriwang, naglakad si Adrian sa hardin upang lumanghap ng sariwang hangin. Naramdaman niya ang presensya ni Dr. Belen na nakatayo malapit sa fountain. Pinagmamasdan ang mga bulaklak. "Ang ganda ng gabi, Doctor," sabi ni Adrian. "Oo, Mr. Sandoval," sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay bahagyang nahalo sa tunog ng hangin. Lumapit si Adrian at tumayo sa tabi niya. Ang kanilang balikat ay bahagyang nagdikit. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng hardin, na tanging ang ilaw lamang ng buwan ng gabay, tiningnan niya ang gilid ng mukha ni Dr. Belen. Ang kanyang mga mata, ang kanyang nguso, ang hugis ng kanyang mukha. May isang bagay na gumising sa kanyang gunita. Isang pamilyar na pakiramdam, isang alaala na matagal na niyang ipinagbabawal sa kanyang isipan. Bakit? Unti-unting lumabas sa bibig ni Adrian. Ang kanyang boses ay tila nababalot ng pagkalito. Bakit? Bakit pamilyar ka sa akin, Doctor? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa tanong ni Adrian. Ang bawat salita ay bumigat sa hangin. Nagbabanta na ibunyag ang katotohanang pilit na itinago ni Isabel sa loob ng 3 taon. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas, handang tumalon palabas ng kanyang dibdib. Pinilit niyang panatilihin ang kanyang kalmado. Ang kanyang propesyonal na maskara ay halos madurog sa ilalim ng matalim na tingin ni Adrian. "Pamilyar," kalmadong sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay hindi nagbabago. Ngunit ang kanyang isipan ay nagmamadali. Naghahanap ng tamang sagot. Marahil, dahil ang mga facial features ng bawat tao ay may pagkakatulad. At bilang isang doktor, Mr. Sandoval, kinakailangan kong magkaroon ng malawak na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao. Maaaring nakita niyo ako sa ilang mga charity event o sa mga seminar. Ang kanyang sagot ay totoo, ngunit hindi buo. Isang taktika para ilihis ang pagdududa ni Adrian. Tumingin si Adrian sa malayo. Sinusubukang ayusin ang kanyang mga alaala.
ang amoy ng pabango, ang pamilyar na kislap sa mga mata. Ngunit ang kanyang isipan, na binulag ng galit at pagtataksil sa nakaraan, ay hindi makakonekta ng mga piraso. Tumango lamang siya, tila tinatanggap ang paliwanag. Marahil nga, mahina niyang bulong. Pasensya na, doktor. Masyado lang siguro akong pagod. Ang sandaling yon ng tensyon ay lumipas, ngunit nag-iwan ng isang bakas. Alam ni Isabel na papalapit na ang katotohanan. Kailangan niyang bilisan ang kanyang plano. Kinabukasan, sa kanilang therapy session, inilabas ni Isabel ang isang malaking lapis at puting papel. Nathan, malambing niyang sabi, gusto kong iguhit mo ang anumang naiisip mo. Walang mali, walang tama. Kung ano ang nasa puso mo. Tahimik na kinuha ni Nathan ang lapis. Nagsimula siyang gumuhit, dahan-dahan, ang kanyang maliit na kamay ay tila may gustong sabihin ngunit hindi masambit ng kanyang bibig. Oras ang lumipas. Nang matapos ang bata, iniharap niya kay Isabel ang kanyang obra. Isang babae, nakaitim na damit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. At sa kanyang kamay, may hawak itong isang mahaba at matalim na karayom na tila nagbabanta. Sa ibaba ng drawing, may isang maliit at malungkot na bata na nakakadena sa kanyang kama. Kumirot ang puso ni Isabel. Ito ang nakikita ng kanyang anak. Ito ang halimaw na bumabalot sa mundo ni Nathan. Si Valerie. Hindi ito direktang pagkilala, ngunit ang symbolism ay kasing linaw ng araw. Bago pa matapos ang sesyon, kumatok si Valerie sa pinto. Nathan, mahal, may bisita ka. Sigaw niya, ang kanyang boses ay tila may nais ilihis. Nang makita niya ang drawing ni Nathan, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Agad niyang dinaklot ang papel. Ano yan, Nathan? Ang pangit naman. Ano bang ginagawa mo dyan, Dr. Belen? Tinuturuan niyo bang gumuhit ng mga nakakatakot na bagay ang anak ko? Mabilis na hinawakan ni Isabel ang kamay ni Valerie. Miss Valerie, mahalaga ang bawat gawa ng sining ng isang bata sa kanilang therapy. Hindi mo maaaring sirain yan. Ngunit huli na. Nagsisimula ng mapunit ang dulo ng papel. Bitawan mo yan, Valerie. Isang malakas na boses ang nagpatigil sa lahat. Si Adrian, nakatayo ito sa pintuan, ang kanyang muka ay puno ng pagkabigla at galit. Nakita niya ang drawing, nakikita niya ang takot sa mga mata ni Nathan. Adrian, mahal, nagkamali lang po ako. Hindi ko po sinasadya. Pagtatangka ni Valerie na ipaliwanag, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin kay Isabel. Hindi ko maintindihan, Valerie, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. Bakit mo kailangang magalit sa isang drawing? Bakit mo kailangang takutin si Nathan? Nagkaroon ng isang matinding pagtatalo. Pinilit ni Valerie na baliktarin ang sitwasyon. Sinisisi si Isabel na nagbibigay ng masamang ideya kay Nathan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na gaanong naniwala si Adrian. Ang kanyang pagdududa ay unti-unting lumalalim. Nang gabing iyon, matapos ang lahat ng kaguluhan, tinulungan ni Isabel si Nathan na makatulog. Habang hawak niya ang kamay ng bata, may naririnig siyang mahinang bulong. Mama, Mama. Hindi ito malinaw na boses, kundi isang ungol na galing sa kaibuturan ng pagtulog. Ngunit para kay Isabel, iyon ang pinakamagandang musika na narinig niya sa kanyang buhay. Ang bawat pagtawag ng mama ay isang patunay na ang kanyang anak ay unti-unting bumabalik sa kanya. Nang makalabas siya ng silid ni Nathan, nakikita niya si Adrian na nakatayo sa labas, nakasandal sa pader. Dr. Belen, mahina niyang sabi. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng drawing ni Nathan? Tumingin si Isabel sa malayo. Ang mga bata, Mr. Sandoval, madalas ay gumuguhit ng kanilang takot. At minsan, ang mga halimaw sa kanilang pagguhit ay hindi nagtatago sa ilalim ng kama, kundi sa mismong ilaw ng araw.
Hindi siya nagbanggit ng pangalan, ngunit ang mga salita niya ay bumigat sa konsensya ni Adrian. Samantala, sa isang lumang cabinet sa kanyang silid, si Valerie ay abalang naghahanap ng isang bagay, isang lumang cellphone. Ang cellphone niya na ginamit niya para kumuha ng mga pekeng litrato ni Isabel, 3 taon na ang nakalipas. Mayroon pa itong mga orihinal na kopya. Kinakailangan niya itong sirain, itapon, itago, anumang paraan para hindi na ito muling lumabas. Hindi niya dapat pinabayaan ang bagay na yon. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Sa gitna ng lumalalim na gabi, ang silid ni Valerie ay tila isang kuta ng kaba. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap niya ang lumang cellphone sa ilalim ng mga tambak ng damit at lumang papeles sa kanyang cabinet. Alam na niya na si Dr. Belen ay si Isabel. Ang kanyang boses, ang kanyang kilos, ang matalas na tingin. Paano niya nagawang bulagin ang sarili niya? Sa loob ng ilang araw, ang matinding galit na matagal nang nakabaon sa kanyang puso ay muling nagalab, mas matindi kaysa dati. Hindi maari. Hindi ito mangyayari. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay tila isang nagngingit-ngit na ahas. Hindi niya maaaring ibunyag na alam na niya ang katotohanan. Kung gagawin niya yon, lalabas siyang nagsinungaling kay Adrian. Ang kanyang malaanghel na imahe ay madudurog. Kailangan niyang iligpit si Isabel bago pa ito makakuha ng mas maraming ebidensya, bago pa ito tuluyang makakonekta kay Nathan. Samantala, sa silid ni Isabel, pinagmamasdan niya ang drawing ni Nathan, ang babaeng nakaitim na may hawak na karayom. Ang tanong ni Valerie kung ano ang ginagawa niya sa gamot ni Nathan, ang nawawalang kislap sa mga mata ng kanyang anak. Lahat ng ito ay unti-unting bumubuo ng isang malinaw na larawan sa kanyang isipan. Si Valerie ay hindi lamang nangaabuso sa bata, kundi may binibigay din itong gamot na maaring nagdudulot ng selective mutism kay Nathan o mas masahol pa. Kailangan niya ng solidong ebidensya. Kinabukasan, isang importanteng bisita ang dumating sa mansyon, si Lolo Ben. Ngayon, hindi na siya ang matandang pulubi sa tabi ng kalsada, kundi isang matikas na Ginoo, maayos ang pananamit, na inihahatid ng isang mamahaling sasakyan. Nagulat si Adrian sa pagdating nito. Lolo Ben, bati ni Adrian, may pagtataka sa kanyang mukha. Kilala niya si Lolo Ben, ngunit sa mga charity event lamang, hindi niya alam na kaibigan ito ni Dr. Belen. Adrian, bati ni Lolo Ben. Ang kanyang mga mata ay matalim na tumingin kay Valerie, na biglang namutla. Nabalitaan ko ang kalagayan ni Nathan. Kaya ako nandito para suportahan si Dr. Belen. Malaki ang tiwala ko sa kanyang galing. Ang kanyang presensya ay tila isang hindi nakikitang kalasag na bumalot kay Isabel. Hindi alam ni Valerie kung bakit, ngunit ang matandang iyon ay tila may alam sa lahat ng kanyang mga lihim. Sa hapunan, naghanda si Valerie ng isang espesyal na putahe. Pinilit niyang ipakita ang kanyang pagiging mapagmahal na host. Ngunit ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sinadya niyang ilagay ang isang plato ng paboritong pagkain ni Isabel, ang kanyang lumang paborito, ang ginataang hipon, at sinadya niya itong lagyan ng isang kakaibang pulbos. Ngunit dahil sa talamak na pangamoy ni Isabel na nagdevelop sa kanyang pagiging doktor, naamoy niya ang isang bahagyang kakaibang amoy. Bago pa man siya makakain, may tumawag kay Isabel sa telepono. "Excuse me," sabi niya. Habang naglalakad siya papalayo, dahan-dahan niyang pinalitan ang kanyang plato ng ginataang hipon ng plato ni Adrian. Nang makabalik si Isabel, nakita niya si Valerie na masamang nakatingin sa kanyang plato na ngayon ay nasa harap ni Adrian. Tila may kumislap sa mga mata ni Valerie, takot at pagkabigla. Kinain ni Adrian ang pagkain ng walang pagdududa, ngunit si Valerie ay biglang nawalan ng gana. Nang gabing iyon, matapos ang hapunan, nakita ni Isabel si Valerie na lihim na pumunta sa banyo.
Narinig niya ang tunog ng pagsusuka. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Isabel. Ang lason ay bumalik sa nagbigay. Ngunit ang pagtatangka ni Valerie ay hindi natapos doon. Kinabukasan, habang inilalabas ni Isabel si Nathan sa hardin para sa kanilang outdoor therapy, sinadya niyang dumaan sa hagdanan. Alam niyang madalas na naghihintay si Valerie sa itaas, nagbabantay. Hawak niya si Nathan sa kanyang kaliwang braso. Dahan-dahan silang bumababa. Ang bata ay mahigpit na nakakapit sa kanyang leeg. Ang kanyang maliit na ulo ay nakasandal sa balikat ni Isabel. Nang nasa gitna na sila ng hagdan, isang matalim na puwersa ang biglang tumama sa likod ni Isabel. Isang matinding pagtulak. Naramdaman niya ang kanyang sarili na nawalan ng balanse. Ang kanyang puso ay lumundag sa takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang anak na karga niya. Isang bulong na sigaw ang kumawala sa bibig ni Isabel. Nathan! Malakas na sigaw ni Adrian mula sa ibaba na tila kakagaling lamang sa opisina. Sa isang iglap, tiningnan ni Isabel ang mukha ni Valerie. Nakatayo ito sa itaas ng hagdanan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at matagumpay na ngisi. Walang pagdadalawang isip, isinantabi ni Isabel ang kanyang sariling kaligtasan. Pinihit niya ang kanyang katawan para masalo ang buong bagsak. Ginawa niyang unan ang kanyang likod para protektahan ang kanyang anak. Ang malakas na pagbagsak ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sinundan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Nakahandusay si Isabel sa ilalim ng hagdanan. Ang kanyang katawan ay tila isang sirang manika. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit. Ngunit ang kanyang mga braso ay mahigpit pa ring nakayakap kay Nathan. Tinitiyak na walang galos ang bata. Ang matinding sakit ay bumalot sa kanyang ulo at likod. Ngunit ang tanging iniisip niya ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Isabel! Nathan! Malakas na sigaw ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng matinding takot at pangamba. Mabilis siyang bumaba sa hagdanan, halos madapa sa pagmamadali. Nang makita niya ang walang malay na si Isabel at ang nanginginig na si Nathan, tila tumigil ang kanyang mundo. Agad niyang inilayo si Nathan mula sa yakap ni Isabel at niyakap ng mahigpit ang bata. Nathan, anak, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Umiling lamang si Nathan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa walang malay na si Isabel. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may emosyon sa mga mata ng bata, takot at pag-aalala. Mabilis na lumapit si Lolo Ben na narinig ang ingay mula sa itaas. Sinuri niya ang pulso ni Isabel at ang kanyang ulo. Adrian, kailangan niya ng agarang atensyong medikal. May bukol siya sa ulo. Samantala, sa itaas ng hagdanan, si Valerie ay nakatayo pa rin. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang ngisi ng tagumpay ay napalitan ng isang mapanglaw na pagkabigla. Hindi niya inakala na ganoon ang magiging reaksyon ni Isabel. Ang isakripisyo ang sarili para sa bata. Adrian, hindi ko sinasadya. Nadulas lang si Dr. Belen. Pilit niyang ipinagtanggol ang sarili, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Dulas? Matalim na tanong ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Nakita niya ang tingin ni Nathan na tila may gustong sabihin. Dinala si Isabel sa ospital. Sa loob ng ilang oras, siya ay nanatiling walang malay. Si Adrian ay nanatili sa tabi niya. Hindi umaalis sa kanyang gilid. Pinagmamasdan niya ang mukha ng babae. Ang kanyang propesyonal na maskara ay nawala. Inilantad ang pinong balat na may bahid ng pagod at sakit. Sa kanyang pagmamasid, may mga alaalang unti-unting bumalik. Ang kanyang dating asawa, Isabel, na laging nagpapakahirap para sa kanila. Ang amoy ng pabango, ang pamilyar na kislap ng mga mata. Ngayon, sa ilalim ng ilaw ng ospital,
Ang mga alaala ay mas nagiging malinaw. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na hawakan ang kamay ni Isabel. Isabel, patawarin mo ako. Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Umaasang maririnig siya ng babaeng walang malay. Nang gabing iyon, habang ginagamot ni Dr. Belen ang kanyang sugat sa ulo, si Nathan ay dinala sa kanyang silid. Sa gitna ng kanyang pagtulog, narinig niya ang boses ng kanyang ina. Mama, Mama, huwag kang matakot. Ako ang magtatanggol sa'yo. Nang magising si Isabel, si Adrian ang kanyang unang nakita. Nakaupo ito sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pagod. Adrian, mahina niyang tanong. Isabel! Bulong ni Adrian, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ikaw nga si Isabel, hindi ba? Hindi na nagtago si Isabel, tumango lamang siya. Ako nga, Adrian. Bumagsak si Adrian sa kanyang mga tuhod sa tabi ng kanyang kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mga hita. Patawarin mo ako, Isabel. Masyado akong nabulag. Masyado akong naniwala sa mga kasinungalingan ni Valerie. Ang anak ko, ang anak natin, nabulag ako sa galit. Ngunit bago pa makasagot si Isabel, may isang tawag mula sa ospital. Ang doktor na nag-aasikaso kay Nathan ay nagulat. Mr. Sandoval, meron po kaming nakita sa laboratory results ni Nathan. Mataas ang level ng tranquilizers sa kanyang sistema. Matagal na po siyang binibigyan ng gamot na ito at malakas ang posibilidad na ito ang dahilan ng kanyang selective mutism at ang kanyang pagiging matamlay. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Ang gamot, ang gatas, ang mga tanong ni Dr. Belen, ang drawing ni Nathan, ang mga piraso ng puzzle ay dahan-dahang nagkakabit-kabit sa kanyang isipan. Ang kanyang puso ay nabalot ng matinding galit at pagsisisi. Adrian, huwag kang bibitaw, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng determinasyon. Kailangan mo akong tulungan para iligtas si Nathan sa laso ng pamilyang ito. Ang balita mula sa ospital ay parang isang malakas na suntok sa dibdib ni Adrian. Ang kanyang anak, ang kanyang dugong buo, ay matagal nang nilalason sa ilalim ng sarili niyang bubong. Ang mukha ni Valerie, ang kanyang matatamis na salita, ang kanyang pag-aalaga. Lahat ay nagmistulang malaking kasinungalingan. Sa pagkakataong ito, walang duda. Ang galit at pagsisisi ay bumalot kay Adrian na parang malakas na bagyo. Kailangan nating bumalik sa ospital, Adrian. Utos ni Isabel. Ang kanyang boses ay mahina pa rin ngunit puno ng awtoridad. Kailangan nating iligtas si Nathan. Dali-dali silang bumalik sa ospital. Ngunit pagdating nila, isang balita ang bumungad sa kanila. Si Nathan ay biglang nagkaroon ng matinding komplikasyon. Ang kanyang lagnat ay umakyat at ang kanyang pulso ay humina. Walang doktor na available. Ang mga espesyalista ay nasa iba't ibang operasyon. Ang bawat segundo ay mahalaga. Kailangan ng emergency procedure, sabi ng isang nurse. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Ngunit walang doktor na kayang gawin yun ngayon. Ako ang gagawa, matapang na sabi ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon. Ako ang doktor ni Nathan. Ako ang ina niya. Hindi na mahalaga ang kanyang sugat sa ulo. Hindi na mahalaga ang pagod. Ang tanging mahalaga ay ang buhay ng kanyang anak. Ngunit bago pa siya makapasok sa operating room, humarang si Valerie na sinundan sila sa ospital. Hindi pwede. Hindi siya doktor. Fake ang lisensya niya. Hindi siya makakapag-opera sa anak ko. Sigaw niya. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at takot na mabunyag ang lahat. Pinilit niyang pigilan si Isabel, hinila ang braso nito. Huwag mong haharangan ang daan niya, Valerie. Malakas na sigaw ni Adrian. Ang kanyang boses ay may awtoridad na matagal nang hindi niya nagagamit.
Siya lang ang tanging makapagliligtas sa anak ko. Itinulak ni Adrian si Valerie papalayo. Hinarap niya ang mga nurse at doktor na nag-aalinlangan. She is Dr. Belen, the best child specialist. Trust her. I take full responsibility. Pumasok si Isabel sa operating room. Ang mga ilaw ay nagniningning ng matindi. Sa operating table, nakahiga si Nathan. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang pagmamasid sa kanyang anak, na nasa bingit ng kamatayan, ay halos dumurog sa kanyang profesionalismo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding pagmamahal. Lalaban tayo, anak, bulong ni Isabel habang hinahalikan ang noo ni Nathan, isang halik na puno ng pangako. Lalaban tayo. Nagsimula ang operasyon. Ang bawat galaw ni Isabel ay puno ng pag-iingat at katumpakan. Ang kanyang kaalaman sa medisina, ang kanyang pag-aaral sa ilalim ni Lolo Ben, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay ngayon niya gagamitin para iligtas ang kanyang anak. Ang pawis ay tumutulos sa kanyang noo, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa labas ng operating room. Si Adrian ay naglalakad pabalik-balik. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Si Valerie ay nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Ang kanyang mga plano ay unti-unting nabubuwag. Maya-maya, isang anino ang lumapit kay Adrian, si Lolo Ben. Sa kanyang tabi ay isang lalaki na may dalang folder. Ito si Mang Tonyo, ang private investigator na kinuha ni Isabel. Adrian, sabi ni Lolo Ben, ang kanyang boses ay seryoso. Hindi ko maaaring hayaang malason pa, lalo ang iyong isipan. Mayroon akong isang saksi na magpapatunay sa lahat. Inabot ni Mang Tonyo kay Adrian ang isang folder. Sa loob ay may mga litrato ni Valerie na lihim na nakikipagkita sa isang lalaki. Ang lalaking nakita ni Isabel sa hardin noong fiesta. Mayroon ding mga resibo ng pagbili ng mga gamot na tranquilizers na kapangalan kay Valerie, na kasama ang mga reseta. At ang pinakahuli, isang video mula sa lumang cellphone ni Valerie. Nagsimula ang video. Ito ay isang maikling clip. Nakita ni Adrian ang kanyang sarili na umiinom ng alak. At sa background si Valerie, na lihim na naglalagay ng isang pulbos sa kanyang inumin. Pagkatapos, ang eksena ay nag-cut sa isang pekeng Isabel na niyayakap ang lalaking kasabwat ni Valerie. Malinaw na malinaw. Ito ang gabi ng kanilang anibersaryo. Ito ang gabi kung saan siya nabulag sa galit. Ang bawat piraso ng ebidensya ay tila isang balaraw na tumusok sa puso ni Adrian. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang kisap mata. Ang kanyang asawa, ang inosenteng Isabel, ay matagal nang pinahirapan dahil sa kanyang pagiging bulag. Sa mga sandaling iyon, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Isabel. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit may ngiti ng tagumpay. Matagumpay ang operasyon, sabi niya. Ang kanyang boses ay may halong emosyon. Stable na si Nathan. Makakaligtas siya. Ang lahat ng tao sa paligid ay nagpalakpakan. Ngunit si Adrian ay nanatiling nakatayo, tila isang estatwa. Dahan-dahang inalis ni Isabel ang kanyang salamin. Inilantad ang kanyang mga mata na puno ng sakit at pagmamahal. Hinarap niya si Adrian. Ang kanyang mukha ay malinaw na ngayon sa ilalim ng ilaw ng ospital. Isabel. Bulong ni Adrian. Ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding pagsisisi. Ikaw nga. Ikaw ang aking Isabel. Tila huminto ang tibok ng lahat ng puso sa loob ng ospital. Ang pangalan ni Isabel, na binigkas ni Adrian, ay umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang pagkilala, kundi isang pagtanggap sa lahat ng kasinungalingan at pagkakamali. Ang mga mata ni Isabel ay nanatiling nakatitig kay Adrian, puno ng halo-halong emosyon, sakit, pagmamahal,
at isang matinding pagtataka kung paano naging ganito kalalim ang pagbulag ng isang lalaki. Adrian! Bulong ni Valerie. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Anong sinasabi mo? Siya si Dr. Belen, hindi si Isabel. Niloloko ka lang niya. Pinilit niyang lumapit kay Adrian, umaasang maibabalik pa niya ang kontrol. Ngunit hinarangan siya ni Adrian. Ang kanyang muka ay puno ng matinding galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Valerie, tama na. Nakita ko na ang lahat, ang video, ang mga gamot, ang lahat ng kasinungalingan mo. Inihagis ni Adrian ang folder sa harapan ni Valerie. Ang mga litrato ng pagtataksil ni Valerie, ang mga resibo ng tranquilizers, at ang video ng kanyang paglalagay ng pulbos sa inumin ni Adrian. Lahat ay bumagsak sa sahig, kumalat sa harapan ng lahat ng taong naroroon. Ang mga nurse at doktor ay nagulat. Ang kanilang mga mata ay nagpalipat-lipat mula kay Valerie patungo kay Isabel. Hindi totoo yan. Adrian, pinipilit ka lang niya. Inggit lang siya sa akin. Siya ang masamang tao rito. Sigaw ni Valerie. Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka. Tinuro niya si Isabel. Siya ang umagaw sa lahat ng sa akin. Siya ang dahilan kung bakit nasisira ang buhay ko. Sa mga sandaling iyon, isang lalaki ang lumapit mula sa likuran ni Lolo Ben. Ito ang lalaking nakita ni Isabel na nakikipagkita kay Valerie sa fiesta. Hindi iyan totoo, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ako si Renz. Ako ang kasabwat ni Valerie sa paggawa ng pekeng litrato. Binayaran niya ako para gawin iyon. Para lang maalis si Isabel sa buhay niyo. Bumagsak si Valerie sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit at desperasyon. Mga sinungaling, lahat kayo sinungaling. Adrian, huwag kang maniniwala sa kanila. Mas mahal kita kaysa sa kanya. Ako ang nag-alaga kay Nathan. Ako ang... Manahimik ka, Valerie. Malakas na sigaw ni Adrian. Ang pag-aalaga mo ang dahilan kung bakit halos mamatay ang anak ko. Nilinlang mo ako. Pinaniwala sa mga kasinungalingan mo. Sinaktan mo si Isabel. At ngayon, muntik mo pang ipahamak ang sarili nating kadugo. Napahinto si Isabel sa mga salitang sarili nating kadugo. Sa kabila ng lahat ng nangyari, kinikilala pa rin ni Adrian ang ugnayan nilang magpinsan. Ngunit para kay Valerie, iyon ay isa na namang mabigat na dagok. Dahan-dahang lumapit si Isabel kay Valerie. Sa kanyang mga mata, lungkot ang mababanaag, hindi galit. Valerie? Malamig niyang sabi, ang kanyang boses ay tila isang himig na matagal nang hindi naririnig ni Valerie. Kailan ka pa naging ganito? Inalagaan kita noon. Itinuring na kapatid. Bakit mo nagawa ito sa amin? Wala kang alam. Wala kang alam sa lahat ng pinagdaanan ko. Sigaw ni Valerie. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Palagi kang mas maganda. Palagi kang mas matalino. Palagi kang mas mahal ni Adrian. Ginawa ko lang ang nararapat para sa akin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagtitimpi ni Isabel ay biglang naglaho. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa kanyang anak. Sa isang mabilis na kilos, inilahad ni Isabel ang kanyang kamay at isang malakas na tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng ospital. Ang pisngi ni Valerie ay namula at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Tunay na luha, hindi ng pagpapanggap. Ang sampal na yan, Valerie. Sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay matigas at puno ng awtoridad. Ay hindi para sa sarili ko. Ito ay para sa bawat luhang ibinuhos ni Nathan sa dilim. Ito ay para sa bawat gabi na siya ay nalason ng iyong pagpapanggap at kasinungalingan. Hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko sa iyo noon, ngunit pinagsisisihan ko na hindi ko nakita ang tunay mong mukha ng mas maaga. Valerie, lumayas ka na sa harapan ko. Sigaw ni Adrian, ang kanyang boses
ay nanginginig sa matinding galit. Hindi ko na kailangan ng isang taong gaya mo sa buhay ko. Ang mansyon na yon, ang lahat ng yaman ko. Hindi ito para sa isang kasinungalingan. Dinala ng mga security guard si Valerie palabas ng ospital. Habang papalabas siya, tiningnan niya si Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang huling, mapanganib na kislap ng banta. Nang mawala si Valerie, tumingin si Adrian kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagmamakaawa. Isabel, patawarin mo ako. Nabulag ako sa galit at galit, nagkamali ako. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Nagluhod si Adrian sa paanan ni Isabel. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang mga hita, tila isang taong naghahanap ng huling-huling hibla ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi at sakit. Ang bawat patak ng luha ay tila paghugot ng mga bubog sa kanyang puso. Isabel, bulong niya. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi na marinig. Alam kong walang sapat na salita para humingi ng tawad. Alam kong wala akong karapatan pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa iyo. Ngunit please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Para kay Nathan, para sa pamilya natin. Tumingin si Isabel kay Adrian. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang sakit na idinulot nito sa kanya ay malalim. Isang sugat na hindi kayang hilumin ng basta-bastang paghingi ng tawad. Sa kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang mga alaala. Ang gabing siya ay pinalayas. Sa gitna ng ulan, ang mga gabing umiiyak siya sa tabi ng larawan ni Nathan. Ang bawat araw na nawalan siya ng karapatang maging ina. Adrian, malumanay niyang sabi. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na balon. Pinatawad na kita. Pinatawad ko ang lahat ng sakit at pagdurusa na idinulot mo sa akin. Ngunit hindi ito para sa iyo. Ginawa ko ito para sa sarili ko. Para makalaya ako sa galit at pait. Para makapagsimula ako ng bago. Tumayo si Isabel. Hindi siya lumapit para yakapin si Adrian. Bagkus, lumakad siya patungo sa kanyang silid at nagsimulang mag-ayos ng kanyang mga gamit. Kukunin ko si Nathan, Adrian. Bubuo ako ng isang bagong buhay para sa amin. Isang buhay na malayo sa lahat ng kasinungalingan at sakit dito. Ang kanyang mga salita ay parang matatalas na bubog na tumusok sa puso ni Adrian. Nagulat si Adrian. Isabel, wag. Hindi ko kaya na mawala kayong dalawa. Hindi ko kaya na mawala si Nathan. Nagsimula siyang humabol kay Isabel, ngunit huminto lamang ito sa pagtawag ni Lolo Ben. Adrian, sabi ni Lolo Ben, ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Mahalaga ang pagpapatawad, ngunit ang paghilom ng tiwala ay mas matagal kaysa sa pagpapatawad. Kailangan mong patunayan ang iyong sarili, hindi sa salita, kundi sa gawa. Lumapit si Lolo Ben kay Adrian at hinawakan ang kanyang balikat. Marami kang utang na loob kay Isabel. Noon, nang mawalan ka ng kakayahan na magbayad ng hospital bills ng iyong ina, siya ang nagbayad ng lahat. Sinabi niya sa akin na huwag kong sasabihin sa iyo dahil ayaw niyang isipin mong binabayaran niya ang pagmamahal mo. Nanlaki ang mga mata ni Adrian, ang hospital bills ng kanyang ina, ang malaking halaga ng pera na biglang nabayaran ng walang paliwanag. Akala niya ay ang kanyang ama ang nagbayad. Ngunit si Isabel pala, ang babaeng pinagbintangan niya ng pagtataksil, ang babaeng itinapon niya sa kalsada, ay siya palang lihim na nagliligtas sa kanyang ina. Ang kanyang puso ay nabalot ng mas matinding pagsisisi. Samantala, sa silid ni Nathan, si Isabel ay abalang nag-aayos ng mga gamit ng kanyang anak, ang mga laruan, ang mga damit, ang lahat ng bagay na sumasalamin sa kanyang pagkabata. Ang bata ay nakaupo sa kanyang tabi, tahimik na pinagmamasdan ang bawat galaw ng kanyang mama. Mama, mahinang bulong ni Nathan. Sa unang pagkakataon, malinaw na binigkas ng bata ang salitang yon.
habang gising siya. Hindi mo na po kami iiwan? Niyakap ni Isabel ang kanyang anak ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay unti-unting dumaloy sa pisngi. Hinding-hindi na anak, nandito na si Mama. Hinding-hindi ka na iiwan. Valerie, bulong ni Adrian habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Makakatanggap ka ng hustisya sa harap ng batas. Habang nag-aayos si Isabel ng huling gamit sa bag ni Nathan, biglang bumukas ang pinto ng silid. Isang nurse ang humahangos. Ang kanyang muka ay puno ng kaba. Dr. Belen, Mr. Sandoval. Nawawala si Nathan sa kanyang silid. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Isabel. Ang bag na hawak niya ay nahulog. Nawawala. Paano? Kailan? May naiwan po siyang sulat sa kanyang kama. Sabi ng nurse, inabot ang isang maliit na piraso ng papel. Nanginginig ang mga kamay ni Adrian habang binubuksan ang sulat. Isang maikling mensahe, sulat kamay ni Valerie, na tila isinulat ng mabilisan at puno ng matinding galit. Kung hindi siya magiging akin, Adrian, walang magmamay-ari sa kanya. Hindi ako papayag na maging masaya kayo. Hinding-hindi. Ang sulat ni Valerie ay parang isang malamig na kamay na sumakal sa leeg ni na Isabel at Adrian. Ang bawat salita ay bumigat sa hangin, nagbabanta na wawakasan ang kanilang pag-asa. Nawawala si Nathan. Ang pighati ay napalitan ng matinding takot at galit. Si Valerie! Siya ang kumuha sa anak ko! Sigaw ni Isabel. Ang kanyang boses ay basag sa takot. Kailangan nating hanapin siya, Adrian. Kailangan nating iligtas si Nathan. Agad na tumawag si Adrian sa pulis. Inutusan niya ang lahat ng kanyang koneksyon na hanapin si Valerie at Nathan. Ang mansyon, ang ospital, ang buong lungsod ay tila nabalot ng pangamba. Alam nila na si Valerie ay hindi lamang isang babaeng puno ng inggit, kundi isang taong kayang gawin ang anumang bagay para sa kanyang sariling kapakanan. Adrian, saan kaya siya magtatago? Tanong ni Isabel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang lumang bahay, biglang naalala ni Adrian. Ang lumang bahay ng kanyang lola sa probinsya. Iyon ang laging puntahan ni Valerie kapag may problema siya. Hindi na nag-aksaya ng oras sina Isabel at Adrian. Sumakay sila sa kotse. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang daan patungo sa probinsya ay tila walang katapusan. Ang bawat liko ay puno ng pangamba. Si Lolo Ben, na narinig ang balita, ay sumama rin sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nang makarating sila sa lumang bahay, ito ay nakatayo sa gitna ng isang liblib na lugar. Napapalibutan ng matataas na damo at lumang puno. Walang ilaw, walang tunog. Tila isang bahay na pinagmumultuhan ng nakaraan. Dahan-dahang bumaba si Adrian sa kotse. Hawak ang isang baril na nakatago sa kanyang likod. Isabel, Lolo Ben, manatili kayo rito. Hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Hindi, Adrian, matapang na sabi ni Isabel. Si Nathan ang nasa loob. Hindi ko siya iiwan. Sumama siya kay Adrian. Ang kanyang puso ay puno ng matinding determinasyon. Dahan-dahan silang lumapit sa bahay. Ang lumang kahoy na pintuan ay bahagyang nakabukas, lumilikha ng isang mababang tunog na gumagapang sa katahimikan. Pumasok sila sa loob. Ang loob ng bahay ay madilim at puno ng alikabok. Ang amoy ng lumang kahoy at kahapon ay pumuno sa kanilang ilong. Valerie, ibalik mo ang anak ko! Malakas na sigaw ni Adrian. Mula sa isang sulok, isang boses ang narinig. Hinding-hindi. Kung hindi siya magiging akin, Adrian, walang magmamay-ari sa kanya. Kasalanan niyo ito. Iniwan niyo ako. Pinabayaan niyo ako. Lumabas si Valerie mula sa dilim. Hawak si Nathan. Ang bata ay takot na takot. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit ang kanyang bibig ay tahimik pa rin. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Valerie,
Pakawalan mo si Nathan. Sigaw ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Hindi ito ang tamang paraan. Hindi mo dapat ginagawa ito sa bata. Hindi mo naiintindihan, Isabel. Sigaw ni Valerie. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pighati. Palagi kang mas maganda. Palagi kang mas matalino. Palagi kang mas mahal ni Adrian. Ang lahat ng ito ay dapat sa akin. Ang mansyon. Si Adrian. Ang pagmamahal niya. Lahat. Hindi ka minahal ni Adrian, Valerie. Matapang na sabi ni Isabel. Nilin lang mo lang siya. At ang pagmamahal na hinahanap mo ay hindi mo makukuha sa pamamagitan ng pananakit sa iba. Sinungaling! Sigaw ni Valerie. Hinawakan niya ng mahigpit si Nathan. Ang kanyang kamay ay tila may gustong gawin sa bata. Sasama kayo sa akin sa impyerno. Lahat kayo! Mabilis na tumakbo si Adrian para iligtas si Nathan. Ngunit kumuha si Valerie ng isang lumang basag na bote mula sa isang mesa at iwinasiwas ito sa ere, handang saktan ng bata. Sa isang iglap, tumalon si Isabel. Adrian, protektahan mo si Nathan. Agad na hinila ni Adrian si Nathan at itinulak papalayo. Sinasalo ang basag na bote na dapat tatama sa kanyang anak. Tumama ang bote sa kanyang braso, nagdulot ng malalim na hiwa. Ang dugo ay nagsimulang dumaloy, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging iniisip niya ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Mama! Papa! Malakas na sigaw ni Nathan. Ang kanyang boses ay malinaw na ngayon, puno ng takot. Ang kanyang bibig, na matagal ng tikom, ay muling nagsalita sa takot na mawala ang kanyang mga magulang. Sa pagkarinig sa boses ng kanyang anak, nagulat si Valerie. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang bata na akala niya ay kaniya, ay tinatawag ang ibang tao. Bumagsak ang kanyang mga kamay at ang basag na bote ay nahulog sa sahig. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang narinig sa labas. Ang mga sirena ng pulis. Sumunod si Lolo Ben sa kanilang sasakyan. Niyakap ni Nathan si Isabel ng mahigpit. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Mama, huwag mo na po kaming iwan. Huwag po. Hinalikan ni Isabel ang noo ng kanyang anak. Hinding-hindi na, anak. Nandito na si Mama. Hinding-hindi na. Dinala ng mga pulis si Valerie. Habang papalabas siya, tiningnan niya si Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ngunit may bahid ng pagkabigo. Ang kanyang laro ay tapos na. Tumayo si Adrian. Ang kanyang braso ay dumudugo. Tumingin siya kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Isabel, patawarin mo ako. Ang lumang bahay ng lola ni Valerie ay tila nakahinga ng maluwag nang mawala ang anino ng kasinungalingan at inggit. Naiwan sina Isabel, Adrian at Nathan sa gitna ng sala. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng mahinang hikbi ni Nathan at ang malakas na tibok ng kanilang mga puso. Ang boses ni Nathan, ang boses na matagal nang nawala, ay muling narinig. Isang tunog na mas matamis kaysa sa anumang musika para kina Isabel at Adrian. Niyakap ni Isabel si Nathan ng mahigpit. Inilubog ang kanyang mukha sa buhok ng anak. Ang init ng kanyang katawan, ang muling pagdama sa kanyang anak, ay tila isang panaginip na sa wakas ay nagkatotoo. Mama mo ito, anak. Bulong niya. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Lumapit si Adrian. Ang kanyang braso ay dumudugo pa rin. Ngunit hindi niya ininda ang sakit. Lumuhod siya sa tabi ni Isabel at Nathan at niyakap silang dalawa ng sabay. Sa pagkakataong ito, walang duda sa kanyang pagmamahal at pagsisisi. Patawarin mo ako, anak. Patawarin niyo ako, Isabel. Dinala si Adrian sa ospital para gamutin ang kanyang sugat. Samantala, si Valerie ay dinala sa presinto. Nang makalipas ang ilang araw, binisita ni Isabel si Valerie sa kulungan. Hindi ito paghihiganti. Ito ay para sa kanyang sariling kapayapaan. Nakaupo si Valerie sa isang sulok ng selda
Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Bakit ka pa nandito? Malamig niyang tanong. Dahil kailangan kong malaman, Valerie? Sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay malumanay. Bakit? Bakit mo nagawa ang lahat ng ito? Tumingin si Valerie kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Palagi kang mas maganda, Isabel. Palagi kang mas matalino. Palagi kang mas mahal ni Adrian. Lahat ng dapat ay sa akin ay napunta sa iyo. Simula nang dumating ka sa buhay namin, ako ang naging anino. Gusto ko lang maranasan ang maging bida. Hindi mo kailangang manakit ng iba para maging bida, Valerie. Malumanay na sabi ni Isabel. May sarili kang ganda at talino. Sana nakita mo yon. Umalis si Isabel sa kulungan na may mabigat na puso. Hindi ito madali. Ngunit sa kanyang paglabas, naramdaman niya ang isang bahagyang paghilom sa kanyang puso. Pinatawad na niya si Valerie. Hindi para kay Valerie, kundi para sa kanyang sarili. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Isabel at Nathan. Si Nathan ay nagsimulang magsalita muli. At ang kanyang mga mata ay muling nagkaroon ng kislap ng saya. Hindi ito naging madali. Ngunit sa tulong ni Isabel, ang bata ay dahan-dahang gumagaling mula sa trauma. Si Adrian, sa loob ng mga linggong iyon, hindi siya sumuko. Araw-araw, sinubukan niyang muling manligaw kay Isabel. Hindi na ito ang dating Adrian na mayabang at bulag. Ito ay isang Adrian na mapagkumbaba, mapagpasensya at puno ng tunay na pagsisisi. Dinadala niya si Nathan sa parke, nagbabasa ng kwento, at laging sinisigurong masaya ang kanyang anak. Isabel, sabi niya isang hapon, alam kong hindi mo ako kayang pagkatiwalaan ulit agad. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Handa akong magsimula sa simula. Handa akong gawin ang lahat para maibalik ang pamilya natin. Tumingin si Isabel kay Adrian. Ang kanyang puso ay dahan-dahang lumalambot. Hindi niya kayang tanggihan ang pakiusap ng isang lalaking tunay na nagsisisi. Ngunit ang tiwala ay isang marupok na bagay. At alam niyang kailangan pa ng mahabang panahon para ito ay muling mabuo. Isang hapon, dinala ni Isabel si Nathan sa puntod ng kanyang mga magulang. Hinawakan niya ang kamay ng bata. Anak, ito ang lolo at lola mo. Malambing niyang sabi. Ipinapasyal kita rito para makilala mo sila. Si Adrian ay nakatayo sa likod nila. Tahimik na pinagmamasdan ng eksena, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang pagbisita sa puntod ng kanyang mga magulang ay tila isang bagong simula para kay Isabel. Sa harap ng mga lapida, nararamdaman niya ang presensya ng kanyang mga magulang. Tila sila ay bumubulong ng pag-asa at pagpapatawad. Si Nathan, na nakatingin sa mga lapida, ay dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Isabel, isang kilos na nagbibigay ng matinding kapayapaan sa kanyang puso. Si Adrian, na nakatayo sa likuran, ay tila isang anino, hindi nagmamadali, ngunit laging naroon. Lumipas ang ilang buwan. Ang mansyon na dati ay puno ng katahimikan at kasinungalingan ay muling nabuhay. Hindi ito agad-agad na nagdulot ng kompletong kapayapaan, ngunit ang pagdating ni Isabel at Nathan ay nagbigay ng bagong kulay. Ang mga tawa ni Nathan ay muling umalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Ang kanyang mga drawing ay nakasabit na ngayon sa refrigerator at ang kanyang boses ay malinaw at puno ng buhay. Isang araw, ipinagdiwang ang ika-6 na kaarawan ni Nathan. Hindi ito isang magarbo na pagdiriwang, kundi isang simpleng hapunan kasama ang pamilya. Sina Isabel, Adrian, Lolo Ben, at ang ilang matapat na kasambahay. Sa gitna ng mesa may isang maliit na cake na may 6 na kandila. Habang kinakanta nila ang happy birthday, si Nathan ay nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng saya. Hinawakan niya ang kamay ni Isabel at Adrian at sabay-sabay silang humiling ng wish bago hipa ng mga kandila. Sa mga sandaling iyon, tiningnan ni Adrian si Isabel.
Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagpapasalamat. Isabel, bulong niya, salamat. Salamat sa lahat. Salamat sa pagbibigay mo ng pangalawang pagkakataon sa akin. Ngumiti si Isabel. Hindi lang sa iyo, Adrian, kundi sa aming lahat, sa pamilya natin. Ang balita tungkol sa pagbabalik ni Dr. Belen, ang kanyang galing sa medisina at ang kanyang gawaing panlipunan ay kumalat sa buong komunidad. Marami ang humahanga sa kanya, hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang inspirasyon. Ang kanyang klinika sa mahirap na komunidad ay lumago at marami pa siyang natulungan. Isang gabi, habang naglalakad sina Isabel at Adrian sa hardin, sa ilalim ng nagniningning na mga bituin, huminto si Adrian. Kinuha niya ang kamay ni Isabel at mahigpit itong hinawakan. Isabel, sabi niya, hindi ko kayang mabuhay nang wala kayo ni Nathan. Piliin mo ako, Isabel. Piliin mo ang pamilya natin. Tumingin si Isabel sa malayo. Ang kanyang puso ay gumagaling na. Dahan-dahan. Ang tiwala ay muling nabubuo. Alam niyang hindi ito madali. Ngunit ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Adrian ay hindi kailanman nawala. Ito ay natabunan lamang ng sakit. Adrian, malambing niyang sabi, hindi kita pinipili dahil sa mansyon. Hindi kita pinipili dahil kailangan kita. Pinipili kita dahil sa pagbabago mo. Pinipili kita dahil sa pamilya natin. Pero kailangan nating bumuo ng isang pundasyon na nakabase sa katotohanan at paggalang. Kinabukasan, habang nag-aayos si Isabel ng kanyang mga gamit sa kanyang lumang klinika, dumating si Adrian. May dala siyang isang maliit na kahon. Hindi ito alahas. Hindi ito mamahaling bagay. Ito ay isang simpleng kahon na gawa sa kahoy. Isabel, sabi niya, ito ang huling hiling ni Lolo Ben bago siya pumanaw. Gusto niya itong ibigay sa iyo. Binuksan ni Isabel ang kahon. Sa loob, may isang susi. Isang susi na may kasamang address. Ito ay ang susi ng isang bagong klinika. Mas malaki, mas modern, at mas kumpleto sa kagamitan. Isang klinika na ipinatayo ni Adrian sa pangalan ni Isabel para sa kanyang mga pasyente. Ito ay para sa iyo, Isabel, sabi ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Para sa iyong pangarap. Para sa lahat ng iyong pinaghirapan. Sa mga sandaling iyon, ang mga mata ni Isabel ay napuno ng luha. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding pasasalamat at pagmamahal. Ito ang pruweba na si Adrian ay nagbago. Ito ang pruweba na ang kanyang pagmamahal ay tunay. Ang pagtanggap ni Isabel sa susi ng bagong klinika ay hindi lamang pagtanggap ng isang regalo, kundi pagtanggap ng isang bagong simula. Ito ay simbolo ng pagbabago ni Adrian, isang patunay na ang pagmamahal ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay hindi luha ng pait, kundi ng pag-asa at kaligayahan. Lumipas ang isang taon, ang mansyon na dating puno ng lungkot ay muling naging tahanan. Hindi ito ang dating Isabel at Adrian. Ito ay isang bagong Isabel na puno ng lakas at karunungan at isang bagong Adrian na puno ng pagpapakumbaba at tunay na pagmamahal. Si Nathan ay lumaki ng masaya at malusog. Ang kanyang mga tawa ay laging naririnig sa bawat sulok ng bahay. Ang kanyang mga drawing ay hindi na nakakatakot, kundi puno ng makukulay na pamilya at masayang mga sandali. Ang klinika ni Dr. Belen ay naging isang pambansang inspirasyon. Siya ay kinilala bilang isang mahusay na doktor at isang huwarang ina. Ang kanyang kwento ng pagbangon mula sa pighati ay naging inspirasyon para sa maraming kababaihan. Isang hapon, dinala nina Isabel at Adrian si Nathan sa tabing dagat, malayo sa ingay ng lungsod at ang anino ng nakaraan. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa abot-tanaw.
naglalabas ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan. Naglalaro si Nathan sa buhangin. Ang kanyang mga tawa ay humahalo sa tunog ng alon. Umupo sina Isabel at Adrian sa isang bench, pinagmamasdan ng kanilang anak. Hawak ni Adrian ang kamay ni Isabel. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang palad. Isabel, sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay malumanay. Salamat sa pagbibigay mo ng pangalawang pagkakataon sa akin. Salamat sa pagtitiwala mo ulit sa akin. Ngumiti si Isabel. Inisandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Adrian. Kailangan nating magpatawad, Adrian. Hindi para sa kanila, kundi para sa ating sarili. At kailangan din nating maniwala na may mga taong kayang magbago. Hindi ko akalain na makakahanap pa ako ng ganitong kapayapaan, sabi ni Adrian. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, akala ko ay wala na akong pag-asa. Ang bawat sugat ay may hilom, Adrian. Malambing na sabi ni Isabel. Basta't may pag-ibig na marunong maghintay at may pusong handang magpatawad. Sa kanilang pagmamasid sa paglubog ng araw, naramdaman ni na Isabel at Adrian ang isang kumpletong kapayapaan. Ang kanilang pagmamahal ay dumaan sa matinding pagsubok, ngunit ito ay lumabas na mas matibay at mas tunay. Ang kanilang pamilya, na dati ay nabasag, ay muling nabuo. Hindi dahil sa perpekto sila, kundi dahil natuto silang magpatawad, maghilom at magmahal ng buong puso. Pagkalipas ng maraming taon, ang pangalan ni Isabel ay hindi na lamang isang pangalan, kundi isang alamat. Ang kwento ng kanyang buhay, ng kanyang pagbangon mula sa pighati at pagtataksil, ay naging inspirasyon sa libu-libong kababaihan. Ang kanyang klinika ay lumago, ngunit hindi niya kinalimutan ang kanyang ugat, ang komunidad na dati niyang sinilangan. Nagtayo siya ng mga scholarship para sa mga mahihirap na bata, nagbigay ng libreng medikal na serbisyo sa mga nangangailangan, at nagtayo ng mga shelter para sa mga kababaihang biktima ng karahasan. Si Adrian, na ang dating angkin ng yaman at kapangyarihan, ay ganap na nagbago. Ipinagbili niya ang karamihan sa kanyang mga ari-arian at ginamit ang pera para tulungan ang mga mahihirap. Tumulong din siya kay Isabel sa kanyang mga proyekto. Ngayon, hindi na siya ang negosyanteng kilala sa mataas na lipunan, kundi isang mapagkumbabang asawa at ama na nakatuon sa pagtulong sa iba. Si Nathan, na dating tikom ang bibig dahil sa trauma, ay lumaki bilang isang masigla at matalinong binata. Kinuha niya ang yapak ni Isabel at nag-aral ng medisina. Sa kanyang graduation speech, sinabi niya, ang tunay na kahulugan ng pagiging doktor ay hindi lamang ang paghilom ng katawan, kundi pati na rin ang paghilom ng puso. At sa aking mga magulang, natutunan ko ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, pagpapatawad at pagtitiis. Si Valerie, matapos niyang pagbayaran ang kanyang kasalanan sa harap ng batas, ay nagbagong buhay. Nagtrabaho siya sa isang shelter para sa mga kababaihang biktima ng karahasan. Hindi siya kailanman nagpakita sa buhay ni na Isabel at Adrian, ngunit pinaniniwalaang nagpadala siya ng isang liham kay Isabel, humihingi ng kapatawaran. Sa kanilang pagtanda, sina Isabel at Adrian ay laging magkasama, naninirahan sa isang simpleng bahay sa tabi ng dagat. Pinapanood nila ang paglubog ng araw, naglalakad sa buhangin, at pinagmamasdan ng kanilang mga apo na naglalaro. Ang kwento ni na Isabel at Adrian ay hindi isang fairy tale. Ito ay kwento ng pagdurusa, pagtataksil at sakit. Ngunit ito rin ay kwento ng pag-asa, pagpapatawad at pag-ibig. Isang kwento na nagpapatunay na ang bawat sugat ay kayang maghilom, basta't mayroong pusong handang magpatawad at isang pag-ibig na kayang maghintay.